The following movie is rated PG-13. Grande multiplicidad y muchos leriones y problemas que nos dan los sacerdotes seculares. Reconocer que se enteraron de la tenían. Tendrían más debilidad, Padre. Necesitas que se les enseñe a ser agradecida. Pero, ¿cómo lo hacemos? Recientemente ordenó el gobernador general de conceder soldados impuestos y darles como polo y servicio. ¿Y cuál es la relación que calmar los sacerdotes seculares? Yo me ocuparé. Buenos dias, Padre. Senyorino, nabalitaan kong binigyan kayo ng gobernador general ng Polo Servisyo. Opo, Padre, napakalaking problema. May naisip akong paraan para masolusyonan ang inyong problema. Sigurado po kayo? Sa anong paraan po? Daanin niyo sa pag-alsa. Subalit, kamatayan na nagabang sa amin. Sa oras na dakpin kayo, ako ang ituro niyo at susuportahan ko kayo. Pag-iisipan po namin, Padre. Padre Burgos. Salamat po, Padre. Humayo ka at susuportahan kita sa anong desisyon ang gawin mo. Isuko mo na ang mga biyag nyo. Ba't ko naman susuko ang biyag namin? Sapagkat natalo na namin kayo sa labanan. Natalo? Hindi pa nagsisimula ang laban. Napampalibutan na namin kayo at mas marami kami sa inyo. Bebe! Ibaba mo na ang baril mo. Masyado kami ba matigas ah? Ligtas tayo sa kanya, pero sa akin hindi lang. Papatay po ba natin ang mga takik? Hindi. Pagkat, maaari pa natin sila magamit. Pasensya po. Hindi ko sila na. Hayaan na natin.
Bakit po kayo napunta rito? Padre Gomez, ito po ay isang kautusan na nagpapahintulot na dakwin kayo sa salang utak ng pag-alsa. Pero bakit po? Basta sumama na lang po kayo. Sasama ako sa inyo ng malinaw. Ngunit hindi ibig sabihin nito na totoo ang inyong pinaparatak sa akin. Ito ay isang kautusang pinapadakip si Padre Burgos Sa salang pagtahimik o hindi pagsasabi ng kanyang nalalaman tungkol sa pag-aalsa dito sa Cavite. Ako'y sasama sa inyo pagkatapos ng aking tungkulin sa simbahang aking tahanan. Hayaan mo na ako, kaya ko ang sarili ko. Ito ay kautusan naglalayong imbestigahan ng silid ni Padre Zamora na isang pinaghihinalaang isa sa utak ng pag-alsa. Paano kung tumanggi ako na pahintulutan kayong halugugin ang aking silid? Hindi po kayo tatanggi kung wala kayong tinatago. Bakit? Meron po ba? Sige, umayo kayo. Gawin ninyo ang pinunta nyo dito. Mga kasama, dakpin siya! Bitiwan nyo ako! Ano po ang pinunta niyo dito, General? Nagpunta ako rito upang bigyan kayo ng inyong abogado. Di namin kailangan ng abogado. Kailangan namin ng respeto. Nakakatuwang isipin na tayong tatlo ay nasa silid na ito. Sa kasalanang hindi natin nalalaman. Kung ito ang itinadana ng Panginoon para sa kinabukasan ng ating mga pinapahalagaan, ay tatanggapin ko ng taos-puso. Ano mo ipaglilingkod ko sa inyo? Pinaparating po ng lider ng pangkat ng umatol kina Padre Gomez, Burgos at Zamora na sila ay sinesentensyahan ng kamatayan. Sa iyong pagbabalik sa iyong korte, pakidaanan mo ako sa arsobispo sa Maynila at pakisabi na pumunta dito. Sige po! Pinapatawag niyo raw ako. Upo muna kayo, Padre. Salamat. Tungkol saan ba ang ating pag-uusapan? Kung tungkol ito sa iyong mga proyekto sa susunod na araw na lamang. Hindi po. Ito po ay tungkol sa mga tatlong parisikular si Padre Gurgo. Sila, ano na nangyari sa kanila? Sila po ay sinentensyahan ng kamatayan. Sila po ay gagarutihan. Hindi ako naniniwala sa balitang iyan. Sa halip, sa oras na pagkarotes sa kanila ay patutunugin ang lahat ng kampana sa buong Kamaynilaan. Sige, at aalis na ako. Oras na mga minamahal kong Padre. Talian ang kanilang mga kamay at dalhin sila papunta bagong bayan.
Mariano Gomez. Dahil ang taong nagmamahal sa kanyang bayan ay hindi namamatay sa kanyang higaan. Jose Burgos. Jacinto Zamora. Ganito pa talaga ang mundo? Walang katarungan? Bakit ako magbabayad ng kasalanan hindi ko naman ginawa? Kahit si Kristo ay walang kasalanan. Duwag! Pinapatawad na kita! Gawin mo ang iyong tungkulin! Magandang araw po. Magandang araw. Nais po kayo makausap ng Gobernador General. Sumama po kayo sa akin upang kayo ay aking intindihan. Ronald Lumac. Upo ka. Gobernador, kamusta po? Ito, malakas pa naman. Nais ko pong malaman kung bakit po ako pinasama. Nais kong pag-usapan natin ang iyong nobela No Limit After. Wala po akong dalang kopya ngayon. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kayo ang una kong bibigyan kapag dumating na ang mga kopya. Salamat. Maaari ka na pumunta sa iyong patutunguhan. Adios, Gobernador General. Nais kong ipabigay at ipanimbang ang sulat na ito sa aking kamatayan. Kung ito ang iyong kagustuhan, hindi kita pipigilan. Huminto ka muna, Rizal. Ano ito? Papadala ka namin sa dapitan dahil sa iyong kasalanan. Anong kasalanan ang aking nagawa? May dala akong pasyente na nais humingi ng payo kay Dr. Rizal. Bakit hindi na lang siya magpatingin sa iba?
Mata ang kanyang problema. At pagdating sa mata, si Rizal ang kilala. Bibigyan namin kayo ng 3 oras para mapag-usap kay Dr. Rizal. Maraming salamat. Sapat na ang 3 oras. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipinadala ako dito ni Andres Bonifacio upang hingin kayo na maging leader ng Katipunero. Hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Hindi pa handa ang Pilipinas para sa isang revolusyon. Ang bayani at magigiting ngayon ay kalaban ng bukas. Kulang tayo sa edukasyon at kung hindi ko kayo pumipigilan sa balak nyo, pinapayo ko sa inyo na si Antonio Luna ang dapat na mamuno sapagkat siya ang may karanasan sa pakikipaglaban at huli niyong kakailanganin ay ang mga mayayaman sapagkat sila ang may kakayanang mag-supply ng gamot, pagkain at armas. Kapag pumasok kayo sa labanan ng walang armas, parang niyo na rin sinabing handa na kayong mamatay. Maraming salamat po sa inyong oras at payo. Ginoo, Ano may paglilingkod? Ginoo, meron pong pinapahatid sa aking sulat tungo sa iyo. Maaari ko itong gamitin upang pag-aralan ang mga estratehiya kung paano manalo sa digmaan. Kailangan ko ng pahintulot upang makaalis. Nais ko pong hingin na inyong pahintulot na papuntahin ako sa Cuba dahil gusto kong tulungan ang mga taong naapektuhan ng epidemya. Maaari kang pumunta. Ayun si Rizal! Hindi po kayo maaaring umalis sapagkat nalaman po namin na kayo ang pinuno ng revolusyon. Hindi ko ninanais na magkaroon ng karapatan ng Pilipinas. Lagi kong binubulong sa aking sarili. Kaya lang, naniniwala din ako na paunti-unti ang pagsasarili sa tulong ng masagana at maedukadong Pilipino. Ang karapatan ay hindi matagal upang makuha. Kung ang mga bagay na ito ay maaaring revolusyon at hindi ako tumatanggi. Patawag niyo si Benita Rodriguez. Susunod, Supremo. Dito na po, si Benita Rodriguez, Supremo. Magandang tanghali, Supremo. Nais kong igawa mo ng Mandila ang ating samahan bilang tanda ng pagkakay. Isang karangalan na igawa ng bandila ang ating samahan. Tutulungan ko na rin gumawa ng bandila si Benita Rodriguez. Salamat, Gregoria. Mapapabilis ang ating paggawa ng bandila. Mabuti yan, hindi mo na muna. Handa na ba kayo lumaban para sa kalayaan? Handa na! Handa na kami mamatay! Ngayon, lumasin na inyong sendo lahat puniti. Bilang tanda na handa na kayong mawak na sandata.
Mabuhay! Mabuhay! Andito po ako para suportahan ang inyong pinaglalaban. Kung gayon, piringan mo na siya. Ang nasa harapan mo ay isang kapwa Pilipino na nagkasala sa ating bayan. At ang bagay na binigay sa iyo ay isang punyal. Nais kong patayin mo siya upang hindi na siya muli magkasala. Paano mo na tanggalin ang piring? Nakapasa po ba ako? Oo, ganap ka ng katipunero. Malapit na ang araw ng Sandali Supremo. Kailangan na nating maganda. Ihanda ng mga palaso at mga baril. Kakailanganin din natin maraming pagkain. Nakahanda ng lahat. Oras na. Ngunit, bakit wala pang hudyat sa Manila? Ipagpapaliban ba natin ang rebelyon? Oo, bahala na. Kumusta, Supremo? Marami sa ating mga kasama ang nahuli at namatay. Pero sa awa naman ng Diyos, nakatakas ang Supremo. Sumama ka sa akin. Ito ang bangkerong naghatid kay Padre, papuntang Kamaynilaan. Nangangako ka ba na kabayaran mo ang bayan sa kasalanan na gawa mo? Opo. Kung gayon, tumuyo ka at ikaw ay isang ganap na katipunero. Maraming salamat po. Red. Sino ang pinuno ninyo? Hindi namin kilala. Anong klase samahan yan? Hindi nyo alam kung sinong utak. Dahil sa tuwing kami magkakaroon ng pagpupulong, ay nakatakip ang kanyang mga mukha at tanging mga mata lamang ang may butas upang makakita. May pagpulong, andun lagi ang imahe ni Rizal. Salamat sa inyong pagtulong. Magandang araw. Ano na paglilingkod ko? Nagsalita na ang isa sa mga nahuli sa lihim na samahan at si Rizal ang tinuturo ng lider ng katipunan. Agad na ipatakip si Rizal! Susunod. Ang iba ay nagbubuwis ng buhay sa labanan ng walang panghihinayang at pag-aalinlangan. Hindi pa huli upang makisama sa kanila. Kahit saang lugar, kahit ano pa ang kahantungan, manalo, matalo, o pagiging martir. Paalam, mahal kong amang bayan. Ang sinag ng araw na yumayakap sa perlas ng silanganan. O bayang nawala. Ang mamatay para sa kabutihan,
maghangad para sa bayan at mamahinga sa iyo aking matalik na kaibigan. Paalam, mahal kong bayan. Nagkaroon ng pag-aalala sa Cavite. Alam ko lang ang balitang yan. Kung gayon, bakit hindi ka humingi ng tulong sa aking bayang nasasakupan? Huwag kang mag-alala sa labanan. Kapag isa-isa mong sinugod ang iyong kawal, matatalo ka. Inintay ko lang ang mga kawal galing sa Tarlac upang madagdagan ang ating bilang. Sapat ang lamang natin sa kanila. Ang kanila ay palaso at ang sa atin ay pulbora at bala. Subalit sila ay nasa loob ng aming lugar. Maaari silang makapaglagay ng patibong. Isa pa, ang tulay papuntang Cavite ay napakakito. Kahit libo-libong alagad ang pumunta dito, di sila makakapunta ng sabay-sabay sa Cavite. Sana ay matulungan mo akong bawiin ang dati kong nasasakupan. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Salamat, aasahan ko. Pinatawag niyo daw po ako. Dumating na ang karagdagang tao mula sa Tarlac. Nais ko na tumala ka papuntang Cavite upang sugpuin ang nabubuong independensya sa lugar na iyon. Ngayon rin po, katas-tas ang gawin mo. Indra.
na. Kung nais nating magkaroon ng isang independensyang bansa, kailangan nating alamin kung ano-ano ang mga dapat natin gawin kapag nakamit na natin ang kalayaan. At higit sa lahat, kailangan natin ng isang pinuno na mumumuno sa atin. Kailangan natin ng isang leader na respetado. Kung respeto ang pag-uusapan, si Rizal ang dapat mamuno sa ating samahan. Subalit, nasa dapitan si Rizal. Kung gayon, kailangan nating mamili ng leader na respetado maliban kay Rizal. Lalayo po ba tayo? Nasa harapan na natin ang ating supremo. Siya ang gawin nating leader. Kung gayon, kailangan nating gawing formal ang pagpili sa ating pinuno. Kung gayon, sa inyong hindi sumasang-ayon upang maging leader ang ating supremo. Hindi mo ata naunawa ng lubos ang ibig kong sabihin. Sa harap ng kanyang pamunuan. Kung gayon, iminumungkahi ko magkaroon ng halalan upang magkaroon ng formal na pagpili sa ating leader. Bukas na bukas, magkakaroon tayo ng halalan. Kaayusan mga kasama, isang magandang araw. Bago natin simulan ang ating halalan, kailangan muna natin matiyak kung anong uri ng pamahalaan ng ating tataguyod. Republika ba o monarkiya? Saklaruhin ko, ang dapat nating taguyod ay isang republika. Sisimula na tayo. Maghahalan tayo ng mga opisyales na mamumuno sa ating himagsikan. Hinihiling ko lamang sa inyo na tanggapin masugid ang magiging resulta ng ating halalan. Magsisimula na tayo sa Pangulo. Sandali lamang. Di ba't napag-usapan natin na ang ating gagawing presidente ay ang ating Supremo Andres Bonifacio? Ay, ganun. Sandali lang. Hindi ba't ang napag-usapan natin ay gawing formal at opisyal ang paghalal sa ating magiging Pangulo? May katwiran si Ginoong Tirona. Kailangan nating mamili ng mga nominal. Kung gayon, inahalal ko ang ating Supremo Andres Bonifacio bilang presidente. Ninonominado ko si Mariano Trias. Nominado ko si Ginoong Emilio Aguinaldo bilang presidente. Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Mariano Trias. Narito ang mga nahalal na bilang opisyal ng pamahalaang panghimagsikan. Pangulo, Emilio Aguinaldo. Pangalawang Pangulo, Mariano Trias. Kapitan General, Artemio Ricarte. Direktor ng Digmaan, Emiliano Riego de Dios. Direktor ng Interior, Andres Bonifacio. Sandali po lamang. Hindi ko po nais na mang-insulto. Pero ang mahalaga, sa Ministro ng Interior ay may mataas na pinag-aralan at eksperto sa batas. Hindi naman karapat-dapat ihalal si Andres Bonifacio sapagkat inaamin naman niya na siya ay walang mataas na pinag-aralan. Ba't hindi natin subukang ihalal si Jose del Rosario na siyang tunay na mambabatas? Sandali lamang. Di ba't napag-usapan na natin na kung sino ang mahahalal bilang opisyal ng ating
gabinete ay inyong tatanggapin at igagalang. Ngunit kung bakit ako'y nahihinalan sa isang pinakamababang posisyon, ay nagpoprotesta ka pa. Hayop ka! Andres! Paalala lamang, Andres. Yun ay isang suwesyon lamang at hindi isang misyon. Wala ka pa kailang. Magduelo tayo. Hayop ka! Bilang pinuno at supremo ng halalang ito, idinideklara ko na ang halalang ito ay wala ng bisa. Alay, hindi gagalangin ng mga taga-Cavite ang halalang ito. Eh kami mga taga-Batanggenyo ang magpapatupad dito. Ibigay niyo ang lahat ng paghain upang makatulong sa mga sundalo natin na makipaglaban para sa ating bayan. Kuhanin niyo na po ito. Ito lang po ang nakayanan namin. Isang sako? Saan maaabot yan? Sunugin ng mga kabahayan. Huwag niyo po sunugin. Kahit kunin niyo na lang po lahat. Isa kami at nakabalik na kayo, Presidente. May pagpupulong pala nagaganap. Pasensya na kung nakastorbo ako. Hindi po kayo nakastorbo. Sa totoo niyan, iniisip namin kung paano namin sasabihin sa inyo ang pagtataksil na Andres Bonifacio. Wala akong komento para dyan. Gawin ninyo kung anong gusto nyong gawin. Agad namin siyang ipadadakip sa aming mga pulutong. Huwag niyo siyang papatayin. Tayo ngayon ay nagtitipon sa silid na ito upang litisin ang magkapalit na Bonifacio sa salang pagkataksil na kanilang nagawa sa ating bayan. Wala akong kasalanan. Tawagin ang saksi. Nagpunta po ang magkapatid ng Bonifacio upang humingi ng pagkain para ipakain sa mga sundalong sasabak sa digmaan. Ngunit, nung wala na po akong maibigay ng pagkain, tinakot niya ako na susunogin ng mga kabahayan. Pagpatuloy natin ang paglilitis kinabukasan. Napagkasundoan namin mga general na hatulan ng kamatayan ang magkapatid na Bonifacio. Huwag niyo silang papatayin. Kung maaari, ay ipatapon niyo lamang sila. Subalit kung ipapatapon natin sila, maaaring kunin sila ng mga Espanyol at isumplong tayo sa kanila. At Andres Bonifacio ay hinahatulan. Procopio! Wag! Huwag niyo siyang patayin! Yung nakalayaan, pipitasin na lang ito. Para sa bayan!